Noong April 2026, isang normal na araw sa kapital ng Ukraine na Kyiv, mayroong isang lalaki na may dalang isang kamera, nasa 20 to 25 years old. Ang lalaki ay tila takang-taka sa mga nangyayari sa kanyang kapaligiran, balisa ito, at tila mayroong hinahanap. Ang isa pa sa mga pinagtataka ng mga taong tumitingin rito, ay ang lalaki ay tila nakasuot ng sinaunang kasuotan. Nang dahil sa kalituhan ng ibang nakakakita rito ay nagpasya na silang tumawag ng otoridad, mabilis ngang rumesponde ang 2 police officer sa lugar, at doon nga ay inabutan nila ang lalaki na tila takang-taka pa rin sa kanyang mga nakikita. Mabilis na kinausap ng isa sa mga pulis ang lalaki. Dahil sa mukhang turista ang lalaki ayon sa kanyang pananamit at ikinikilos hiningan nila ito ng identification card o ID. Laking gulat ng mga otoridad na kumausap rito dahil ang ibinigay niyang ID ay eksklusibo lang para sa mga mamamayan ng Soviet Union noong pangtaong 1950s. Ang Soviet Union ay matagal nang nabuwag noon pang 1991. Ayon sa nakalagay sa kanyang ID, ang lalaki ay nagngangalan na Sergey Ponomarenko, 25 years old na ipinanganak sa Kyiv, Ukraine noong 1932, na kung tutuusin ay dapat ay nasa 74 years old na ito. Ngunit ang kanyang mga sinasabi ay tugma sa kanyang itsura na siya ay nasa 25 years old pa lamang. Binusisi ng maigi ng mga otoridad ang kanyang ID, at nagtanong ng mga ilang bagay sa kanya. Sinabi ni Sergey na siya ay naliligaw at gusto niya nang bumalik sa kanilang tinitirahan. Tinanong ng pulis kung saan siya nakatira at sinabi niya ay sa Feshnaya Street, na sa mga panahon na yon ay sa nalamang malaking tambakan at bakanting lote. Inisip ng mga pulis na si Sergey ay isang baliw o may sakit sa pag-iisip na kailangan ng medical treatment, kaya naman sinama nila ito sa isang ospital sa Kyiv. Sa mga kuha ng CCTV ay halata mong balisa, at hindi ito komportable sa loob ng ospital. Dito nga ay kinausap at ineksamin siya ng isang doktor na nagngangalang Pablo Kutrikov. Tinanong siya nito kung ano ang nangyayari sa kanya, at ano ang nararamdaman niya sa mga oras na yon. Sinubukan ni Sergey na ipaliwanag sa doktor ang nangyari sa kanya. Isang umaga daw noong 1958. Siya ay nasa city ng Kyiv habang kumukuha ng mga larawan gamit ang kanyang dalang kamera. Nang may bigla siyang nakita na isang bagay na lumilipad sa kalangitan, napukaw nito ang kanyang atensyon, kaya naman kinuhanan niya ito ng larawan. Ito raw ay isang hugis kampana na palutang-lutang sa kalangitan. Matapos niyang tingnan ang larawan na kanyang nakuhanan, ay bigla na lamang nagliwanag at nagbago na rin ang kanyang kapaligiran. Dito nga ay nagpalakad-lakad siya at nagpaikot-ikot hanggang sa kung saan nga siya nilapitan at kinausap ng kapulisan. Sino ba naman ang maniniwala sa mga ganitong salaysay? Pero sinabi ni Sergey na ang patunay ay nasa kanyang daladalang kamera. Matapos ang kanilang pag-uusap ay kumuha ng eksperto ang doktor upang suriin ang dalang kamera ni Sergey. Si Vadim Pozner ay isang eksperto pagdating sa mga larawan at iba't ibang uri ng kamera, at ito nga ang nagsuri ng kamera ni Sergey. Namangha at nagulat ang doktor at mga kapulisan sa sinabi ni Pozner sa mga ito. Ayon sa kanya ay ang kamerang ginagamit ni Sergey ay nagmula pa sa bansang Japan na halos mag-4 na dekada nang huminto sa paggawa ng mga ganitong uri ng kamera. Ngunit isang larawan ang pumukaw sa kanilang atensyon. Mayroong isang babae na kasama ni Sergey sa isang larawan. Ayon kay Sergey, ito ay ang kanyang nobya na nagngangalang Valentina. Habang sinusuri ng mga eksperto ang mga larawan, ay makikitang naglakad naman papuntang kwarto ng klinik si Sergey. Ngunit matapos yon ay hindi na siya nakitang muli. Sinuri at tiningnan ng mga nurse ng ospital ang bawat sulok na pwedeng puntahan ni Sergey. Maging ang mga footage na kuha sa CCTV ay kanilang sinuri, ngunit wala silang nakitang lumabas na Sergey Ponomarenko, naglaho na lang ito na parang bula. Noon ay hindi pa rin masyadong kumbinsido ang doktor at mga pulis na si Sergey ay nagmula sa taong 1950s. Kaya naman nag-imbestiga pa sila base sa mga larawang kanilang nakita sa kamera ni Sergey. Hinanap nila ang babae sa larawan at nakita nila ang isang babae sa Kyiv na may pangalang Valentina Kurish. Ito ay nasa 74 years old na nung taong 2006. Ayon sa babae ay siya itong nasa larawan na hawak ng doktor, at kinumpirma niya nga na ang lalaki na katabi niya sa larawan ay nagngangalang Sergey Ponomarenko. Ayon pa sa kanya ay noon niyang 1958 ay may nabanggit sa kanya si Sergey na mga pangyayari sa hinaharap at mga makabagong teknolohiya. Ayon pa kay Valentina ay huli daw niyang nakita at nakasama si Sergey noon pang 1970s, at yun na daw ang kanilang huling pagkikita.
Ang mga eksperto ay hindi tumigil sa pag-imbestiga hanggang sa mayroon silang nakitang isang lumang recording galing sa isang TV station noong dekada 60. Ang nilalaman ng recording ay pag-interview ng isang TV station kay Sergey noong 1960. Sa recording ay sinabi ni Sergey na magkakaroon nga ng mga advanced na teknolohiya ang mga tao makalipas ang 40 years, katulad ng cellphone, microwave at marami pang iba. Ang mga eksperto ay nagulat sa mga sinasabi ni Sergey sa nag-interview sa kanya sapagkat maraming sinasabi si Sergey na mga bagay na hindi pa naimbento noong 1960s.